At so ayun mga bossing, so ayan, welcome back sa ating channel muli, July Ems. At syempre, nandito pa rin tayo sa ating site sa Cavite. And then syempre, para sa episode natin for today, muli ay magbibigay na naman tayo ng tutorial video. So matagal-tagal o medyo matagal-tagal na tayong hindi nakagawa ng mga tutorial video natin. Kasi nga, marami pa tayong mga ginagawa nitong mga nakaraang linggo, buwan. At kaya naman, dahil na-miss ko at gusto ko uling makapag-share, makapagbahagi ng kaalaman about sa paggagawa ng bahay. At syempre, ito na nga, ay tayo magbibigay muli. So, bali, ang episode natin for today ay i-share ko sa inyo yung mga grade or yung kung ano nga ba yung tamang bakal na pwede nating gamitin sa ating mga tahanan. So, pag-build natin ng mga bahay natin, importante kinakailangan alam natin yung mga grade ng mga bakal at kung anong ipagagamit sa atin ni architect, ni engineers, at syempre, at kung saan-saan nga ba ginagamit yung mga bawat grade ng mga bakal. So, bali yan. Kung gusto nyo nga malaman at may matutunan, so panoodin nyo ang video na to mga bossing para sa inyo to. At so, yun na nga mga bossing. So, sa atin, sa paggagawa ng ating mga infrastructure, or syempre, kinakailangan natin, number one is bakal. Bukod sa pera, bakal. Importante. So, meron tayong tatlong grade ng bakal na tatalakayin. Unang-una na nga, ito yung ating grade 33 na bakal. Pangalawa, yung grade 40. Pero yung grade 40, hindi natin siya masyadong papansinin sa ngayon kasi hindi naman siya totally kasama sa topic or sa ginagawa namin, kinoconstruct namin na bahay. So, magpo-focus tayo sa grade 33, na grade 40, and then grade 60. Ayan, yung tatlong grade na yan yung tatalakayin natin. Una-una, talakayin natin itong grade 33. Okay? Alam nyo mga bossing, hindi naman kasi lahat ng gumagawa ng bahay, hindi porket foreman ka na, freelance contractor ka, alam na nila yung mga grade ng bakal. So kalimitan or karamihan, marami pa rin hindi nakakaalam about sa mga grade ng mga bakal. Yung iba kasi, pag nakita nilang gagawa ng bahay, kung anong bakal na nandyan, okay na yon, hindi na nila iniisip kung ano yung grade ng bakal na ginagamit nila, or kung ano-ano pa man, no? Hindi na nila iniisip yun. So, syempre, kaya tayo nagbibigay ng idea para naman sa ganun, may matutunan yung iba. So, para naman na makadagdag sa kaalaman natin, uy, mali pala yung ginagamit kong bakal para sa bahay ko. So, yan, una. Ito, meron tayong grade 33. Yung grade 33 na bakal, commonly, ito yung mga nabibili natin sa mga hardware. Okay? Ayan. Yung mga kalimitan na pang-araw-araw na nabibili natin, yung mga naka-display sa hardware. Ito yung grade 33. Para malaman natin kung grade 33 siya, malalaman ninyo ang bakal ay kalimitan walang kulay. Magkabilang dulo, walang kulay, and then meron namang kulay siya na puti. Tandaan nyo mga bossing, grade 33, kulay puti siya or kalimitan walang kulay. And then, so saan nga ba ginagamit yung grade 33? Mostly ginagamit ang grade 33 sa mga low-rise. Okay? Kalimitan, especially yung mga ating residential or yung ating mga bahay. Diyan siya kalimitan. Yan yung general purpose ng ating mga grade 33. Ginagamit siya sa mga slab on grade, sa mga paggawa ng mga footings, parilya, sa mga mabababang gusali. So hindi yung masyadong mataas yung yung hindi nangangailangan ng mataas na tensile strength. Okay? So alam nyo, kalimitan kasi yung mga grade 33, hindi siya pwedeng gamitin dun sa mga lugar, dun sa mga pagdating dun sa mga seismic resistant na tinatawag, kinakailangan yung mga grade 33, hindi siya pwedeng gamitin sa mga biga, sa mga column, which is yan yung nagdadala yung mga may matataas na tensile, mga seismic resistant, mga poste. Siya yung nagdadala ng bigat, ng load, lalong-lalo na kapag lumilindol. So, syempre, kapag may mga lindol, malakas na lindol dun sa isang lugar, wag nyo gagamitin yung grade 33 kasi hindi niya kaya yung mga ganong puwersa, di ba? So kaya naman, diyan na pumapasok ngayon yung ating grade 40 at grade 60 na bakal. Okay? So yung grade 40 naman, ayan, pwede niyo siyang gamitin sa mga beams, column. Siyempre medyo mataas na yung kanyang tensile strength. And then siyempre grade 40, very good reverse yan. And then ngayon naman yung grade 40 naman, para malaman natin yung bakal na to, makikita nyo naman siya, meron siyang kulay yellow, magkabilang dulo. Okay, tandaan nyo. Kulay yellow ang grade 40.
Ngayon naman, kung gusto nyo naman na weldable na grade 40, hahanapin nyo, kinakailangan may kulay dilaw sa dulo at ang kabilang dulo naman ay may pula. Yung pula kasi, yan yung palatandaan na weldable siya. So pag siya ay parehong kulay yellow, hindi siya weldable. Pero pag yellow at saka may pula sa dulo, ibig sabihin weldable yung ating grade 40. And then ito naman ngayon, dito na ngayon papasok yung ating grade 60. Ayan, dahil nga sa project natin na to, dalawa lang yung grade ng bakal na ginagamit namin. Grade 33 and then yung grade 60. So yung grade 60 mga bossing, hindi nyo na siya actually mabibili sa mga hardware lang. Or mabibili nyo man siya per order. Okay, so wala siyang mga display, hindi nyo siya basta-basta madaling hanapin. Kumbaga, per order siya. So ganun ang pagbili ng grade 60. So ang grade 60 naman, malalaman nyo naman kung grade 60 yung bakal kapag meron siyang kulay. Ito, meron tayong sample. So, meron tayong sample ng 16mm na ginagamit namin. So, yung ating grade 60, meron siyang kulay green sa dulo. Ayan, indication siya na siya ay grade 60. And then, ang binili nga pala natin, grade 60 na weldable, which is merong kulay pula sa dulo. Ayan. So, bali ang yan. Kumuha na lang ako ng sample. Meron siyang green at pula sa dulo. Which is, siya ay grade 60 na weldable. So, bakit grade 60 yung ginamit namin? Kasi, gaya kung nasusubaybayan nyo yung ginagawa naming bahay. So, ito ay may pedestal column na mayroong base plate at may anchor ball and then I-beam yung mga poste at beams natin na ilalagay. So, kaya kinakailangan dun sa mga poste na ginamit namin, talagang ang binili kong bakal ay grade 60. Kasi ang grade 60 ang merong mataas na tensile. So, mataas yung kanyang tensile. Ibig sabihin, kasi may magaganap doon na welding works doon sa parte ng columns na yon. So kaya kinakailangan ko ng bakal na merong high tensile. Kasi nga, para makayanan niya yung sobrang init na magaganap kapag nag-welding kasi tayo, yung bakal natin, kapag yan ay mababa ang tensile strength niya. So kumbaga sa ulam, pag yan ay winelding mo, ma-overcook, lalambot na yung bakal natin. So kaya naman grade 60, yung ginamit namin para makayanan niya yung mga welding works. Hindi hihina yung bakal natin. At the same time, weldable pa yung kinuha natin. So, pwede tayong gumawa ng welding works dun sa parte na yon na may grade 16 mga bakal. So, yun yung pinaka-importante mga bossing. Hindi porket nakita nyong bakal yung ginamit nyo, ay pwede na kayong mag-welding. So, kinakailangan alam natin or alamin muna natin kung yung bakal na ginagamit ba natin ay anong grade unang-una, especially anong grade at kung weldable ba siya. Kasi, although pwede siyang weldingin, di ba? Pero hindi natin alam, humina na pala yung bakal natin. Which is yun yung ayaw na ayaw kong mangyari. So kaya naman, talagang bumili ako ng mga grade 16 na bakal para dun sa mga welding works natin. Siyempre, magbabaon kami dyan ng mga anchor bolt. So, yung mga anchor bolt natin, i-welding namin dun sa 16mm na main bars namin. So, yung kinakailangan, pati yung anilyo nun, mga bossing, is grade 60. Pero yung sa poste lang, ang grade 60 namin. Yung iba, grade 33. And then, syempre, para masecure ko na hindi magbabago yung tibay ng bakal namin. Kasi nga, ayokong maging mahina yung structure, yung pinaka-structural na ginagawa namin. So, gusto ko laging nasa standard yung trabaho namin at gusto ko matibay. Syempre, para matuwa sa atin yung mga kliyente. So yun, mga bossing ang pinakatatandaan nyo bago kayo magpagawa ng mga bahay ninyo. Kahit sabihin nyo na yung bahay na pinagagawa nyo isa bungalow lang, tapos kung may mga welding works dyan na mangyayari, much better, bumili kayo ng mas mataas na grade na bakal para hindi magbago yung tibay ng mga rebars natin. Kasi napaka-importante dyan kapag lumindol, so sila yung nagdadala ng force na galing sa lindol. So kung mahina yung bakal natin, pwedeng mag-collapse yung ating mga bahay. Yung foundation natin, yung structure ng bahay natin, yun yung mga pwedeng mangyari. So kaya naman, makatandaan nyo mga bossing, para sa mas magandang trabaho, mas matibay na bahay, huwag kayong magtitipid sa mga materialis natin. Bilhin nyo kung ano yung mga nakasulat sa plano ninyo, yung mga nakadesign na nilagay ni architect, ni engineers dyan. At syempre, especially kung may mga welding works nga na magaganap, mas maganda, bili kayo ng mga grade 60 na bakal. So yun lang naman mga bossing, yung ating episode for today. And then bukas na lang ako mag-update yung ating ginagawang project dito sa Biglatan. Dahil nga, medyo maulan at saka medyo madumi pa dun sa set kasi maputik.
So ayoko makita niyo yung itsura ng mga kasama natin, no? Dahil nga kahit maulan, alam nyo, kahit medyo naambon-ambon, dire-diretso yung gawa namin. Actually, kakulo nga nila ako kahapon, nagbuhos kami, umuulan-ulan. Kumbaga, syempre, yung mga tao, ayoko rin na mapepending or hindi makakakompleto ng isang linggo kasi nakakaawa din naman yung mga kasama natin. So hanggat maaari, kaya ang ginagawa ko na, bumibili na lang tayo ng trapal, which is para kahit umulan man, umambon, uminit, nakakagawa pa rin sila. Pero syempre, lagi ko pa rin silang sinasabihan, tinatanong ko, kung kaya nyo ba? Kaya pa ba ng katawan nyo? Kasi ayoko na nagkakasakit sila. Dahil nga, syempre, lalo mga pamilyado. So, yun lang mga bossing, yung ating share na video ngayon. And then tomorrow, kung makakapag-upload tayo, abangan nyo na lang mga bossing. So, yan, shoutout sa inyo lahat.